Luha ng dugo. Habang si Nerissa ay nag-aagaw buhay sa malamig na silid, panganakan ng kanyang asawang si Dario ay nakikipagpalitan ng mapanlinlang na halik sa kanyang kabit. Wala siyang silbi, bulong ng kanyang biyenan habang ninanakaw ang kanyang kumpanya. Ngunit hindi mamamatay ang isang ina. Sa gitna ng pagtataksil, isang lihim na lakas ang gigising. Kaya mo bang tiisin ang muling pagbangon ng pinagkaitan? Pirma na lang niya ang kulang, Dario. Huwag kang mahiya. Isipin mo ang pangalan ng pamilya natin. Isang may sakit at walang kwentang ina? Hindi niya kayang palakihin ang mga batang yan, lalo pa ang pamahalaan ang Lontok Tech. Ang malamig na tinig ni Doña Corazon ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sa ibabaw na makitid at malamig na higaan ng ospital, unti-unting idinilat ni Nerissa ang kanyang mga mata. Ang bawat sulok ng kanyang katawan ay tila pinipiraso sa sakit matapos ang isang biglaang operasyon upang isilang ang kanyang 3 sanggol. Ang kanyang tiyan ay tila nagniningas sa hapdi ng sariwang tahi at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng manipis na kumot. Sa kabila ng matinding panghihinan, ang tanging hawak ng kanyang kanang kamay ay isang maliit at kasgas na kulay rosas na kumot ng sanggol na nakalimutan ng nurse sa tabi ng kanyang unan. Ito ang natitirang piraso ng pag-asa na nagpapanatili sa kanyang hininga habang ang kanyang 3 maliliit na anghel ay nakikipaglaban para sa kanilang buhay sa loob ng mga plastik na longkin sa silid ng intensive care. Ngunit ang mga salitang kadarating pa lamang sa kanyang pandinig ay mas matalas pa kaysa sa kutsil o ng doktor na humiwa sa kanyang katawan. Nais niyang sumigaw. Nais niyang itanong kung nasaan ang kanyang mga anak. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, tila na puno ng buhangin. Walang tunog na lumabas sa kanyang mga labi, kundi ang isang mahinang singasing ng hininga. Ang kanyang mga daliri ay nanigas sa gilid ng bakal na harang ng higaan. Ang katahimikan ng kanyang asawang si Dario, ang lalaking binuhaan niya ng lahat ng kanyang pangarap, ang lalaking kasama niyang nagtatag ng kumpanyang, na yon ay pinag-uusapan ng kanyang biyenan, ay tila isang mabigat na pader na dumurog sa kanyang natitirang lakas. Bakit saan napunta ang lahat ng mga matatamis na pangako ng pagmamahal na kanyang pinanghawakan sa loob ng maraming taon? Inihilig ni Doña Corazon ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay walang kahit munting bakas ng habag habang nakatingin sa tila walang buhay na katawan ni Nerissa. Lumapit si Dario sa tabi ng kama, hawak ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumento ng paglilipat ng pagmamay-ari ng Lontok Tech. Ang kanyang mga mata ay umiwas sa nanginginig na tingin ng kanyang asawa. Dario, please, bulong ni Nerissa sa kanyang isipan. Pilit na pinapakilos ang kanyang mga labi, ngunit tanging hangin lamang ang lumalabas. Ang mga anak natin, nasaan sila? You have to understand, Nerissa, sabi ni Dario. Ang kanyang tinig ay puno ng peking pag-aalala na hinaluan ng pagmamadali. Masyado kang stressed na yon. Ang daming technical issue sa Lontok Tech na hindi mo pwedeng harapin. Kukuha lang kami ng temporary authorization para ma-manage ko ang mga accounts. We need this, okay? Para rin ito sa mga bata. Dario, don't waste your time explaining things to her. Singit ni Doña Corazon habang inaayos ang kanyang mamahaling gintong kuwintas. She cannot understand anything right now. Pirmahan mo na yan para sa kanya, Dario. Sabi ng doktor, baka hindi na siya maging normal pagkatapos ng trauma na ito. We have to secure the Alcantara legacy. Ang mga batang yon ay hindi dapat lumaki sa piling ng isang inang walang direksyon sa buhay. Bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang dambuhalang alon na lumunod sa natitirang lakas ni Nerissa. Nakita niya ang pagkuha ni Dario ng bulpen, ang dahan-dahang paglapat ng dulo nito sa papel, at ang mabilis na pagguhit ng kanyang sariling pangalan gamit ang isang wad na estilo na matagal na nilang pinag-ensayuhan. Nais niyang bumangon. Nais niyang agawin ang papel, ngunit ang kanyang mga binti ay tila nakabaon sa semento. Ang kanyang puso ay kumubkob sa matinding takot. Habang ang tunog ng monitor sa tabi ng kanyang kama ay dahan-dahang bumibilis, lumilikha ng isang mabilis na ritmo ng babala sa tahimik na silid. Biglang tumunog ang telepono ni Dario. Tumingin siya sa screen at mabilis na lumayo patungo sa pinto ng silid.
Bago tuluyang sumara ang pinto, narinig ni Nerissa ang isang malambot at pamilyar na tawa ng isang babae mula sa kabilang linya. Si Maylin. Ang babaeng dati niyang itinuring na kaibigan. Ang babae ngayon ay unti-unti nang kumukuha na kanyang lugar sa buhay ng kanyang asawa. Kumasok ang isang nurse na may dalang hiringgilya kasunod si Doña Corazon na may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Lumapit ang nurse sa kanyang IV drip at habang ang malamig na likido ng gamot ay unti-unting dumadaloy sa kanyang mga ugat, naramdaman ni Nerissa ang mabilis na pagbagsak muli ng kadiliman. Ang kanyang paningin ay lumabo at ang huling imahe na kanyang nakita bago tuluyang mawalan ng malay ay ang kanyang biyenan na maingat na itinutupi ang papel na may huwad na pirma. Habang ang tunog ng dahan-dahang pag-andar ng elevator sa labas ng pasilyo ay tila nagbabadya ng kanyang tuluyang pagkakakulong sa dilim. Ang amoy ng gamot at antiseptiko sa silid-tulugan ng ospital ay unti-unting napalitan ng amoy ng mamahaling pabango ni Doña Corazon habang nakatayo siya sa tabi ng binta at pinapanood ang paglubog ng araw sa abot-tanaw ng Maynila. Sa likod niya si Dario ay hindi mapakali pabalik-balik sa paglalakad habang hawak ang mga papeles na may yuwad na pirma ni Nerissa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa bigat ng kasalan ng kakaiba sa kanyang karaniwang kahinaan. "Mama, sigurado ba kayo rito?" Bulong ni Dario pilit na pinapababa ang kanyang tinig habang sumusulyap sa natutulog na si Nerissa. "Baka matrace tayo ng SEC o ng mga lumang board members. Ang Lontok Tech ay binuo niya mula sa simula. Maraming nakakaalam kung paano niya pinaghirapan ito." Huminto si Doña Corazon at lumingon ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. "Huwag kang maging duwag, Dario. Isipin mo ang reputasyon ng pamilya natin. We didn't steal it. We just saved it from her incompetence. Kung hahayaan natin ang isang may syakit at mahinang babae na pamahalaan ang ganong kalaking kumpanya, we will lose everything. At isa pa, sino ang magpapatunay na peke ang pirma, frozen, na ang lahat ng personal niyang accounts, wala siyang pambayad sa abogado, wala siyang kakampi?" Samantala sa gusali ng Lontok Tech sa lungsod, ang gabi ay hindi naging tahimik. Pumasok si Maylin sa pribadong opisina ni Nerissa, ang tunog ng kanyang matataas na sapatos ay dahan-dahang gumulong sa sahig. May dala siyang malaking itim na basurahan. Walang pag-aalinlangan niyang sinimulang itapon ang mga personal na gamit ni Nerissa, ang mga parangal sa teknolohi, ang maliliit na sketches ng kanilang mga pang-arap na bahay ni Dario, at maging ang mga personal na kuwaderno na puno ng mga sulat-kamay na disenyo ni Nerissa. "Darl, actually, I already packed her things here," sabi ni Maylin sa telepon, habang nakaipit ito sa pagitan ng kanyang tenga at balikat. Ang dumi ng office niya puno ng kung ano-anong papel. Outdated na ang disenyo rito. "I am planning to repaint this room next week para maging mas mukhang moderno. Bagay sa posisyon ko bilang bagong vice-presidente." Narinig ni Maylin ang mahinang buntong hininga ni Dario sa kabilang linya. "Huwag mong masyadong ipahalata sa mga empleyado, Maylin. Si Anton ay nagtatanong na kung bakit hindi pa bumabalik si Nerissa mula sa ospital. He's monitoring the system logs." "Don't worry about Anton, Darl," sagot ni Maylin habang itinapon ang huling larawan ni Nerissa sa basurahan. "He's just an employee. Kung ayaw niyang matanggal, matuto siyang sumunod." Sa labas ng opisina sa madilim na sulok ng computer laboratory si Anton ay nakatitig sa kanyang monitor. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumagalaw sa ibabaw ng keyboard, ngunit walang kahit munting tunog ng pagpindot ang lumalabas dahil sa kanyang maingat na paggalaw. Nakita niya ang sulod-sulod na pulang alerto sa system logs. Ang mga administrator credentials ni Nerissa ay unti-unting kinatanggal at pinalitan ng isang bagong account sa ilalim ng pangalan ni Dario. Higit sa lahat, ang mga pondo ng kumpanya ay inililipat sa isang hindi kilalang overseas account. "Hindi ito maaari," bulong ni Anton sa kanyang sarili. Alam niyang si Nerissa ay nasa ospital at hindi posibleng gumawa ng mga pagbabagong ito. Tumayo si Anton at naglakad patungo sa opisina ni Nerissa upang alamin kung ano ang nangyayari. Ngunit bago pa man niya maabot ang pinto, dalawang matitikas na security guard na may mga bagong uniforme ang humarang sa kanya.
Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Bawal pumasok dito, sir. Ito ay utos mula sa bagong pamunuan ng Alcantara Group, sabi ng isa sa mga guard, habang ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang sinturon. Anong bagong pamunuan? Etong opisina ni Miss Nerissa, sagot ni Anton, pilit na pinapanatiling mahinahon ang kanyang tinig sa kabila ng dumarating na kaba sa kanyang dibdib. Lumabas si Dario mula sa kabilang pinto pormal na nakasuot ng suit, ngunit ang kanyang muka ay halatang puyat at balisa. Anton, totoo ang sinabi nila. Mula ngayon ang Alcantara Group na ang direktang mamamahala sa Lontok Tech. Si Nerissa ay kailangan magpahinga ng matagal dahil sa kanyang kalagayan. Kung gusto mo pang manatili sa kumpanyang ito at makuha ang iyong sweldo sa katapusan ng buwan, bumalik ka sa iyong mesa at huwag nang magtanong. Tinitigan ni Anton si Dario. Nakita niya ang takot sa likod ng mga mata ng asawa ni Nerissa. Alam ni Anton na may masamang nangyayari, ngunit alam din niya kung lalaban siya ngayon nang walang plano tuluyan siyang mawawalan ng pagkakataon na tulungan ang kanyang kaibigan. Dahan-dahan siyang tumango at umatras bumalik sa kanyang mesa habang ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip ng paraan. Habang nagaganap ito sa lobby ng ospital, nakikipag-usap si Doña Corazon sa direktor ng pasilidad. May iniabot siyang isang makapal na sobre sa ilalim ng mesa na tinanggap ng doktor nang walang maraming tanong. Gusto kong tiyakin na walang sinumang makakapasok sa silid ni Nerissa nang walang pahintulot ko. Malamig na utos ni Doña Corazon. Kailangan niya ng ganap na isolation para sa kanyang mental health. Walang tawag, walang bisita. Kahit na ang kanyang mga dating kasamahan sa trabaho. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, Doña Corazon. Gagawin namin ang lahat para sa kanyang kaligtasan. Tugon ng doktor habang mabilis na isinilid ang sobre sa kanyang bulsa. Bumalik si Anton sa kanyang laboratorio. Alam niyang may ilang minuto na lamang siya bago tuluyang ilak ng bagong IT team ang lahat ng computer terminals. Mabilis niyang isinaksak ang isang maliit na flash drive sa gilid ng main server. Sa screen ang progress bar ng pagkopya ng master backup files ay nagsimulang gumalaw 10%, 20%. Nuit mula sa labas ng pinto, narinig niya ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga guard, yung napapalapit sa kanyang silid upang simulan ang pag-lock ng system. Ang mabigat na talukap ng mga mata ni Nerissa ay dahan-dahang bumukas habang ang epekto ng pampatulog ay unti-unting lumilipas. Ang kanyang paningin ay lumabo, naaninag ang malamig na puting kisame ng ospital na tila walang katapusan. Sa pagkakataong ito, mas matindi ang katahimikan ng silid. Wala nang tunog ng monitor. Wala nang banayad na bulong ng mga nurse. Ang kanyang silid ay inilipat sa isang liblib at mas madilim na bahagi ng ospital. Nang subukan niyang ikilos ang kanyang kamay upang hanapin ang kanyang telepo, sa tabi ng lamesa, naramdaman niya ang malamig na kahoy. Walang anuman doon. Ang kanyang bag, ang kanyang mga personal na gamit maging ang maliit na kulay rosas na kumot ng kanyang mga anak na hawak niya kanina, lahat ay nawala. Ang tanging natitira ay ang suot niyang manipis na gown ng ospital at ang matinding sakit sa kanyang ibabang tiyan na tila pinupunit sa bawat munting pagkilos. Ngunit ang sakit ng kanyang katawan ay walang-wala kumpara sa biglang pagkabahala sa kanyang puso bilang isang ina. Ang mga anak ko. Bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa sarili niyang mga tainga. Gamit ang natitirang lakas, ibinaba ni Nerissa ang kanyang mga paa sa malamig na sahig. Ang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng mga nagbabagang pako. Ang bawat paghinga ay nagdudulot ng matinding hapdi sa kanyang tahi. Sumandal siya sa malamig na pader, ginagamit ang kanyang mga siko upang gabayan ang kanyang nanghihinang katawan patungo sa pinto. Nang mabuksan niya ito, ang mahabang pasilyo ng ospital ay tila isang walang katapusang daan ng pighati. Dahan-dahan dinala siya ng kanyang mga paa patungo sa silid ng neonatology kung saan nakalagay ang mga incubator ng mga sanggol. Sa kabila ng malabong paningin, nakita niya ang 3 maliliit na plastik na kahon sa dulo ng silid. Ang kanyang puso ay biglang napuno ng init at pag-asa. Naroon sila.
ang kanyang tatlong maliliit na angel na tutulog at lumalaban para sa kanilang hininga. Nais pa niyang lumapit upang idikit ang kanyang palad sa salamin. Ngunit bago pa man niya marating ang bintan, dalawang malalaking lalaki na nakasuot ang itim na uniforme ang biglang humarang sa kanya. "Bawal po kayo rito, ma'am. Mangyaring bumalik po kayo sa inyong silid," malamig na sabi ng isa sa mga guard, habang ang kanyang malaking kamay ay nakaharang sa tapat ng dibdib ni Nerissa. "Pakiusap, ang mga anak ko yan." Pagsusumamo ni Nerissa ang mga luha ay nagsimula ng dumaloy. Sa kanyang namumutlang pisingi. "Gusto ko lang silang makita, kahit hawakan lang ang salamin. Pakiusap naman. Huwag mong ipahiya ang sarili mo, Nerissa." Ang tinig ni Doña Corazon ay nanggaling sa likod ng mga gwardya. Naglalakad siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak, habang nakatingin sa duguang gown at magulong buhok ng kanyang manugang. Kasunod niya si Dario, na nananatiling nakatayo sa likuran, nakatungo ang ulo at hindi kayang tignan ang sariling asawa. "Tignan mo ang sarili mo. You look like a mad woman," sabi ni Doña Corazon, ang kanyang tinig ay walang kahit munting bakas ng init. "Gusto mong lapitan ang mga batang yan sa ganyang kalagayan? Baka mahawaan mo sila ng dumi o ng kung anong sakit. Sila ay mga alkantara ngayon, at ang isang mahinang babaeng tulad mo ay walang karapatang lumapit sa kanila." "Dario?" Tiningnan ni Nerissa ang kanyang asawa, umaasang may kaunting pagmamahal pa na natitira sa puso nito. "Dario, sabihin mo sa kanila, ako ang nagluwas sa kanila. Ako ang ina nila. Pakiusap, Dario, huwag mong gawin ito sa akin." Umatras si Dario ng isang hakbang, iniwas ang kanyang tingin at humawak sa braso ng kanyang ina. "Nerissa, please, magpagaling ka muna. Para sa kabutihan mo rin ito. Masyado kang unstable ngayon. Hindi mo kayang alagaan ang mga bata." "Unstable?" Natawa si Nerissa sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang tawang puno ng pait at sakit. "Kinuha niyo ang kumpanya ko, tinanggalan niyo ako ng karapatan, at ngayon, pati ang mga anak ko ay ilalayo niyo sa akin? Dario, paano mo nasisikmura ito?" "Tama na ang grama ni Nerissa." Mabilis na pumuto si Doña Corazon habang naglalabas ng isang piraso ng papel mula sa kanyang mamahaling bag. "Ito ang waiver para sa kustodiya ng mga bata at ang kasunduan sa diborsyo. Kung gusto mong magpatuloy ang pagsuporta ng ospital sa incubator ng mga batang yan na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso bawat araw, pirmahan mo ito bukas ng umaga. Kung hindi..." Huminto ang matandang babae, lumapit sa tenga ni Nerissa at bumulong ng napakalamig. "Ako mismo ang mag-uutos sa direktor ng ospital na patayin ang kuryente ng mga makinang sumusuporta sa kanila. Let's see how long your motherly love can keep them alive." Gumuho ang buong mundo ni Nerissa habang ang mga gwardya ay dahan-dahang hinila ang kanyang nanghihinang katawan palayo sa bintana, habang si Dario ay tuluyang tumalikod at naglakad palayo sa madilim na koridor ng ospital. Ang unang sinag ng umaga ay dahan-dahang pumasok sa maliit na bintana ng silid ospital. Ngunit hindi nito nadala ang init na labis na kinakailangan ng nangangatong na katawan ni Nerissa. Buong gabi siyang hindi nakapikit. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang bitayan. Ang mga salita ni Doña Corazon ay patuloy na umuurong-sulong sa kanyang isip tulad ng isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pag-asa. Alam niyang walang biro ang matandang babae. Ang pamilya Alcantara ay may sapat na kapangyarihan at kawalan ng puso upang patayin ang kuryente ng mga incubator ng kanyang mga anak kung hindi niya susundin ang kanilang gusto. At sa kasalukuyan, wala siyang kahit isang sentimo. Ang lahat ng kanyang pinagtrabahuan sa Lontok Tech ay nakakulong sa ilalim ng kanilang pangalan. Bumukas ang pinto ng silid ng walang marahang katok. Pumasok si Dario na nag-iisa hawak ang mga dokumento na kahapon pa naghihintay sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit umiwas siya nang makita ang mga pulang mata ni Nerissa na puno ng luha. "Nerissa, pakiusap, huwag mo nang patagalin ito," sabi ni Dario, pilit na pinatitigas ang kanyang tinig habang inilalapag ang bulpen sa kanyang tapat. "Sign this and the hospital will guarantee the best treatment for the babies. Mama controls the medical fund at alam mo kung gaano kagastos ang pananatili nila sa NICU.
Kung pirmahan mo ito, maililigtas mo ang buhay nila. Tinitigan ni Nerissa ang kanyang asawa. Pilit na hinahanap ang anino ng lalaking pinang-akuan siyang poprotektahan sa buong buhay nila. Minahal mo ba talaga ako, Dario? O sadyang kasangkapan lang ako para sa iyong at sa iyong ina upang makuha ang teknolohi, yung binuo ko? Napakunot ang no ni Dario halatang nasaktan sa tanong. Ngunit mabilis na nagbago ang ekspresyon nito patungo sa pagiging depensibo. Of course I loved you, Nerissa. Pero kailangan nating maging practical ngayon. You have no choice. Walang-wala ka na ngayon. Paano mo sila pakakainin? Paano mo babayaran ng ospital kung ikaw mismo ay walang matirhan? Just accept reality. Ang katotohanan na ninakawan ninyo ako. Mahina, ngunit matalim ang bawat salita ni Nerissa. Ang katotohanan na habang ako ay nag-aagaw buhay upang isilang ang mga anak mo, ikaw ay kasama ng iyong kabit? Hindi nakasagot si Dario. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa labas ng bintana, hindi makayanan ang bigat ng katotohanan. Alam ni Nerissa na wala na siyang ibang daan. Para sa kaligtasan ng kanyang 3 maliliit na anghel, handa siyang pumasok sa impyerno. Dahan-dahan niyang inabot ang bolpen. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng husto. Tila ang bawat kalamnan sa kanyang braso ay tumatang-i sa kanyang gagawin. Inilapat niya ang dulo ng bulpen sa papel. Habang ginagawa ang unang guhit ng kanyang pangalan, isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, dahan-dahang nagpalabo sa asul na tinta sa papel. Ngunit sa gitna ng kanyang matinding pighati, isang bahagi ng kanyang utak bilang isang inhinyero ang nanatiling gising. Sa dulo ng kanyang pirma, gumawa siya ng isang maliit at halos hindi mapapansing marka, isang lihim na code na ginagamit lamang nila ni Anton sa mga sensitibong source code ng Lontok Tech. Upang ipahiwatig na ang system ay kasalukuyang nasa ilalim ng pananakot at hindi dapat pagkatiwalaan. Nang matapos ang huling titik, binitawan niya ang bulpen na tila ba ito ay isang mainit na uling na pumasok sa kanyang balat. Bumukas muli ang pinto at pumasok si Doña Corazon, mabilis na kinuha ang papel mula sa lamesa. Sinuri niya ang pirma nang may matumpak na ngiiti sa kanyang mga labi. Very good, Nerissa. Sa wakas ay natuto ka ring maging matalino, sabi ng matandang babae sabay lingon kay Dario. Dario, ayusin mo na ang kanyang discharge papers ngayon din. Hindi na natin kailangan ang presensya ng isang stranger sa ospital na ito. Ang mga alkantara na ang bahala sa mga bata. Mama, pero kagagaling lang niya sa operasyon. Mahinang pagtutol ni Dario, ngunit isang matalim na sulyap mula sa kanyang ina ang sapat na upang patahimikin siya. Wala akong pakialam. Alisin siya rito bago magtanghali. Malamig na utos ni Doña Corazon habang naglalakad palabas ng silid bitbit ang dokumento na tuluyang naglayo kay Nerissa sa kanyang mga anak at sa kanyang sariling buhay. Ang langit sa ibabaw ng Maynila ay mabilis na nabalot ng mabibigat at madidilim na ulap, tila nakikiramay sa dalamha, ing pumupuno sa dibdib ni Nerissa. Sa kabila ng kanyang napakahinang kalagayan, itinulak siya ng 2 guard at palabas ng sliding door ng ospital. Suot ang isang simpleng lumang damit na ibinigay ng isang nurse at walang kahit isang sentimo sa kanyang bulsa, iniwan siyang nakatayo sa tabi ng bangketa. Sa kabilang gako ng kalsada, nakatayo si Dario sa tabi ng kanyang mamahaling sasakyan. Tumingin siya kay Nerissa sa huling pagkakataon. Ngunit bago pa man siya makagawa ng kahit anong hakbang, lumabas si Maylen mula sa loob ng kotse at kumapit sa kanyang braso. Dahan-dahang hinila siya pabalik sa loob. Mabilis na humarurot ang sasakyan palayo, nagiiwan ng usok at malamig na hangin sa mukha ni Nerissa. Kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan. Bumagsak si Nerissa sa basang semento. Ang lamig ng tubig ulan ay mabilis na kumapit sa kanyang manipis na damit, habang ang matinding hapdi sa kanyang sariwang tahi sa tiyan ay muling kumalat sa buong katawan. Hindi na niya kayang tumayo. Sa gitna ng maingay na buhos ng ulan at mga sasakyang mabilis na dumadaan ang kanyang paghagulgol, ay walang sinumang nakakarinig. Niyakap niya ang kanyang sarili. Pilit na pinoprotektahan ang kanyang tiyan na dating kinaroroonan ng kanyang 3 anak at hinayaang humalo ang kanyang mga luha sa patak ng ulan. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang lumang kulay asul na sasakyan
ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at mabilis na bumaba ang isang matandang babae na may hawak na malaking payong kasunod ang isang matangkad na lalaki. Diyos ko, Nerissa anak. Ang tinig ni Yaya Susing ay puno ng pag-aalala at bighati. Lumuhod ang matandang babae sa basang kalsa, walang pakialam kung madumihan ang kanyang damit at agad na iniyakap ang isang mainit na alampay sa nanginginig na balikat ni Nerissa. Inalalaya naman siya ni Anton sa kabila maingat na inangat ang kanyang nanghihinang katawan upang ipasok sa likurang upuan ng sasakyan. Magpakatagtag ka, Miss Nerissa. Ligtas ka na, bulong ni Anton habang mabilis na pinaandar ang sasakyan palayo sa ospital. Dinala nila si Nerissa sa isang maliit ngunit malinis na bahay sa gilid ng lusod, ang tirahan ng pamilya ni Yaya Susing. Mabilis na pinalitan ng matanda ang basang damit ni Nerissa, maingat na linisan ang kanyang tahi at pinaliguan siya ng warm water bago siya inihiga sa isang malambot na kama. Uminom ka muna nito anak. Mainit na sabaw ito ng tinola. Kailangan mangang lakas. Mahinang sabi ni Yaya Susing habang dahan-dahang isinusubo ang sabaw sa nangangatog na mga labi ni Nerissa. Tumingin si Nerissa sa matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Yaya Susing, paano niyo nalaman? Bakit niyo ako tinutulungan? Baka matanggal kayo sa trabaho kapag nalaman ni Doña Corazon. Huminga ng malalim ang matanda at hinawakan ng mahigpit ang nanginginig na kamay ni Nerissa. Matagal na ako nagsisilbi sa mga alkantara ni Nerissa. Nakita ko kung paano kanila tratuhin simula nang pumasok ka sa pamilyang iyon. Nakita ko kung paano mo binuo ang kumpanya habang si Dario ay walang ginawa kundi magwaldas. At nung narinig ko ang plano ni Doña Corazon sa ospital kahapon, hindi nakakayanin ng konsensya ko na manahimik. Ang tatlong sanggol na yon ay kailangan ang kanilang tunay na ina. Pumasok si Anton sa silid dala ang kanyang laptop. Inilapag niya ito sa tabi ng higaan ni Nerissa at binuksan ang screen. Miss Nerissa, hindi tayo natalo. Sabi ni Anton, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Bago nila ako i-lockout sa system ng Lontok Tech, na-download ko ang buong master database ng iyong orihinal na source code. Nakita ko rin ang lihim na marka na inilagay mo sa dokumentong pinapirmahan nila sa iyo. Napatingin si Nerissa sa screen. Naroon ang mga linyang itinago niya sa loob ng maraming taon ng pagsusumikap ang teknolohi yung naging buhay ng Lontok Tech. Yaya Susing? Pilit na umupo si Nerissa sa kabila ng sakit sa kanyang tiyan, ang kanyang tinig ay dahan-dahang nagkakaroon ng bagong lakas. Ang mga anak ko, kumusta sila sa mansyon? Nandun sila sa ikalawang palapag ni Nerissa. Ako ang naatasang mag-alaga sa kanila kapag lumabas sila sa ospital. Sagot ni Yaya Susing. Huwag kang mag-alala. Habang ako ay humihinga, walang masamang mangyayari sa kanila. Ako ang magiging mga mata at tainga mo sa loob ng mansyon ng mga alkantara. Tumingin si Nerissa sa kanyang dalawang kamay. Ang lamig at lungkot sa kanyang puso ay dahan-dahang napalitan ng isang nagliliyab na apoy. Ang pag-ibig ng isang ina na itinulak sa pinakamadilim na sulok ng mundo ay handa ng mag-alab. Anton, sabi ni Nerissa habang itinuturo ang isang encrypted file sa screen. Buksan mo ang file na yan. Oras na para bawiin natin ang lahat ng sa atin. Ang maliit na sala ng bahay ni Yaya Susing ay napuno ng lamig ng gabi habang ang liwanag ng isang lumang ilaw sa kisame ay dahan-dahang gumagalaw. Sa ibabaw ng mababang lamesang gawa sa kawayan, nakatambak ang mga kopya ng mga dokumentong medikal, mga nakaimprentang email at ang maliit na flash drive na nailigtas ni Anton mula sa laboratory o ng Lontok Tech. Dumating si Ate Ramos kasama si Anton. Ang kilalang abogada na may maikling buhok at matalas na mga mata ay tahimik na nakinig habang ipinapaliwanag ni Nerissa ang bawat detalye ng nangyari sa ospital, mula sa pagbabanta sa buhay ng kanyang tatlong sanggol hanggang sa pilit na pagpapapirma sa kanya sa mga dokumento ng diborsyo at waiver ng kustudya. Ayon sa batas, Miss Nerissa, panimula ni Ate Ramos habang sinusuri ang mga papeles gamit ang kanyang salamin. Ang anumang kontrata o kasunduan na pinirmahan sa ilalim ng pananakot o duress, lalo na kung ang nakataya ay ang buhay ng mga sanggol, ay itinuturing na walang bisa mula sa simula.
void from the very beginning. Ngunit kailangan natin ng matibay na patunay na ginamit ng pamilya Alcantara ang kapangyarihan at pera upang manipulahin ang ospital. Mayroon tayong patunay, Atinyo, sabi ni Anton habang itinuturo ang encrypted partition sa flash drive na nakasaksak sa kanyang laptop. Ngunit, pinoprotektahan ito ng isang lumang password na hindi ko ma-access. Lumapit si Nerissa sa laptop. Tinitigan niya ang kulay-abong prompt sa screen na humihingi ng 8-digit na password. Ang kanyang mga daliri na dati ay nanginginig sa takot ay dahan-dahang tumigas sa ibabaw ng keyboard. Naalala niya ang kanyang ama ang pumanaw na inhinyero na nagturo sa kanya kung paano magkudigo ng mga programa at kung paano manatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok sa buhi. Ang kaarawan ng tatay ko, mahinang sabi ni Nerissa. Inilagay niya ang mga numero, ang araw na tinuruan siya ng kanyang ama na huwag kailanman susuko sa mga taong gustong yumukod sa kanya. Isang maikling kurap ng screen ang naganap at ang pinto patungo sa pinakakatagong mga file ay dahan-dahang bumukas. Napasinghap si Ate Ramos sa kanyang nakita. Sa loob ng folder ay hindi lamang nakatago ang mga orihinal na blueprint ng teknolohiya ng Lontok Tech, kundi pati na rin ang mga inirecord na tawag sa telepono at mga lihim na palitan ng mensahe sa pagitan ni Dario at Maylin 2 buwan bago pa man manganak si Nerissa. Sa isang audio file malinaw na narinig ang tinig ni Maylin. Darl, kapag nanganak na si Nerissa, kailangan nating tiyakin na hindi na siya makakabalik sa board ng Lontok Tech. I've already talked to the accountant. We can frame her for embezzlement habang nasa recovery room siya. At ang sagot ni Dario ay tila isang malamig na tubig na sumampal sa mukha ni Nerissa. Gawin mo ang kailangan mong gawin, Maylin. Basta tiyakin mong sa akin mapupuntang buong kredito ng bagong software. Napatakip ng bibig si Yaya Susing sa gilid ng silid habang ang mga kamay ni Nerissa ay kumuyam sa kanyang kandungan. Ang mga luhang pumatak sa kanyang pisingi sa pagkakataong ito ay hindi na luha ng kahinaan, kundi luha ng isang matinding galit na handang lumamon sa mga taong nagkanulo sa kanya. Biglang bumukas ang lumang telebisyon sa sulok ng sala, na pinalalabas ang isang panggabing balita ukol sa mundo ng negosyo. Lumitaw sa screen ang mukha ni Dario at Maylin magkasamang naglalakad sa red carpet ng isang marangyang hotel sa Makati. Nakasuot si Maylin ng isang mamahaling pulang gown habang nakawakayway ang kanyang kamay sa mga mamamahayag. Inanunsyo ngayong gabi ng Alcantara Group ang opisyal na pag-upo ni Maylin Sarmiento bilang bagong vice-presidente ng Lontok Tech, sabi ng tagapagbalita sa telebisyon. Ayon sa tagapagtatag na si Dario Alcantara, ang kumpanya ay papasok sa isang bagong era ng modernisasyon malayo sa lumang pamamahala. Tinitigan ni Nerissa ang mukha ng kanyang asawa sa screen. Ang lalaking minsang naging mundo niya ay mukhang napakaliit at napakadepektibo sa tabi ng babaeng nagnakaw ng kanyang pangarap. Ate Ramos, umarap si Nerissa sa abogada, ang kanyang tinig ay malamig, matatag at walang kahit munting pag-aalinlangan. Huwag muna natin silang idemanda sa korte bukas. Hayaan natin silang magdiwang. Hayaan natin silang isipin na panalo na sila. Kumunot amno ni Ate Ramos, ngunit may kasamang paghanga sa kanyang mga mata. Ano ang plano mo, Nerissa? Ang pinakamalaking proyekto nila ay ang grand launch sa BGC sa susunod na buwan. Sagot ni Nerissa habang nakatingin sa screen ng laptop kung saan nakatala ang lahat ng mga pondo na pinalabas ni Dario patungo sa isang dummy account. Doon din natin sila wawasakin sa harap ng buong bansa. Sa loob ng napakalaki at marangyang mansyon ng mga Alcantara sa Forbes Park, ang malamig na hangin mula sa 2 malaking aircon ay patuloy na umiikot sa malawak na nursery sa ikalawang palapag. Ang silid ay pinalamutian ng mga mamahaling muebles at mga kulay gintong kurtina. Ngunit walang kahit munting bakas ng tunay na init ng isang tahanan. Sa gitna ng silid, ang 3 magkakahiwalay na crib na gawa sa mamahaling kahoy ay kinaroroonan ng 3 maliliit na sanggol na kaka-discharge pa lamang mula sa ospital. Dahan-dahan ang bawat hakbang ni Yaya Susing habang papasok sa silid bit-bit ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga sterilized swab at maliliit na plastic na lalagyan na ibinigay sa kanya ni Ate Ramos.
Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa kaba, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal habang nakatingin sa tatlong sanggol. Mga anghel ko! Bulong ng matanda sa napakahinang tinig habang hinahaplos ang malambot na pisingi ng isa sa mga bata. Nirerespeto at ipinaglalaban kayo ng inyong ina. Konting tiis na lang. Maingat na, kinuha ni Yaya Susing ang swab at dahan-dahang kinuha ang sample ng laway mula sa loob ng pisingi ng unang sanggol, saka ito isinilid sa plastik. Ginawa niya ito sa ikalawa at ikatlong sanggol ng may mabilis ngunit maingat na mga daliri. Ito ang pinakamahalagang patunay na kailangan ni Ate Ramos upang durugin ang anumang peking dokumento ng ospital na nagsasabing hindi si Nerissa ang tunay na ina ng mga bata. Habang maingat na itinatago ni Yaya Susing ang mga lalagyan sa loob ng kanyang malalim na bulsa, ang pinto ng nursery ay biglang bumukas ng marahas. Pumasok si Maylin, nakasuot ng isang makintab na silk robe at may hawak na baso ng alak. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita habang ang kanyang matataas na sapatos ay dahan-dahang naglalakad sa sahig. Yaya, ano pang ginagawa mo rito? Sigaw ni Maylin, ang kanyang tinig ay matalim at puno ng kapangyarihan. Did I ask you to touch the babies? May mga bisitang darating mula sa high society bukas at gusto ko maayos at malinis ang kwartong ito. Labas! Mabilis na ibinaba ni Yaya Susing ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Pilit na pinapanatiling, mahinahon ang kanyang boses. Inaayos ko lang po ang higaan ng mga bata, Ma'am Maylin. Umiiyak po kasi sila kanina, tila naghahanap ng yakap ng ina. Natawa ng napakapait si Maylin, lumapit si isa sa mga crib at tinitigan ang sanggol na tila ba ito ay isang mamahaling palamuti lamang. Yakap ng ina. I am their mother now. Ako ang nakatira sa mansyong ito at ako ang papasok sa Lontok Tech bilang may-ari. At ano ito? Biglang itinuro ni Maylin ang isang maliit na pulang sinulid na nakatali sa maliit na pulso ng sanggol ang pampaswerte at proteksyon laban sa masamang hangin na lihim na inilagay ni Yaya Susing ayon sa lumang paniniwala ng mga Pilipino. It's so cheap, galit na sabi ni Maylin, sabay giit at marahas na pagbalot sa sinulid bago ito pinunit at itinapon sa basurahan. Mukhang basahan, wag na wag kang maglalagay ng kung ano-anong basura sa mga batang ito. Lumabas ka na, bago ko sabihin kay Doña Corazon na tatanggalin ka sa trabaho. Yumuko si Yaya Susing upang itago ang galit sa kanyang mga mata. Opo, Ma'am Maylin, pasensya na po. Mabilis na lumabas ang matanda mula sa mansyon at sumakay sa isang pampublikong jeepney patungo sa ligtas na bahay kung saan naghihintay sina Nerissa Anton at Ate Ramos. Nang ilapag ni Yaya Susing ang mga DNA sample sa mesa at ibinigay kay Nerissa ang napunit na pulang sinulid na lihim niyang pinulot mula sa basurahan, ang buong silid ay napuno ng tahimik, nuwit matinding emosyon. Isinara ni Nerissa ang kanyang palad sa napunit na sinulid, inilapat ito sa kanyang dibdib habang ang kanyang mga luha ay patuloy na pumatak sa mesa. Nakahinga sila ni Nerissa. Bulong ni Yaya Susing habang nakayakap sa balikat ng batang ina. Malulusog sila. At nararamdaman ko na hinihintay ka nila. Tumingin si Ate Ramos sa mga sample at mabilis na isinilid ang mga ito sa kanyang lalagyan. Dadalhin ko ito sa laboratory o ngayong gabi din. Sa oras na lumabas ang opisyal na DNA match, meron na tayong sapat na legal na bala upang humingi ng panimulang temporary restraining order laban kay Doña Corazon at Dario. Tumingin si Nerissa sa napunit na pulang sinulid sa kanyang palad. Ang pighati sa kanyang mukha ay dahan-dahang pinalitan ng isang malamig at hindi matitinag na determinasyon. Hindi lang TRO ang kukunin natin, Ate, sabi ni Nerissa, habang itinatali ang napunit na sinulid sa kanyang sariling pulso bilang simbolo ng kanyang panata. Kukunin natin ang buong buhay na ninakaw nila sa akin at sa aking mga anak. Ang malawak na kainan ng mansyon ng mga Alcantara ay napupuno ng matinding tensyon. Sa ibabaw ng mahabang mesang gawa sa mamahaling gubat na kahoy, ang masasarap na pagkain ay pinalalamig lamang ng malamig na katahimikan sa pagitan ng mga nakaupo. Si Maylin, na nakasuot ng isang kulay gintong silk dress, ay pilit na ginagamit ang kanyang mamahaling kubyertos nang may kaanting yabang, ngunit ang kanyang muka ay halatang puyat at irritable.
Mula sa ikalawang palapag, ang patuloy at sabay-sabay na pag-iyak ng tatlong sanggol ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Walang anumang pantapat ang mga bayarang nurse upang patahanin sila. Sa tuwing lalapit si Maylin sa kanilang mga crib, ang kanilang mga maliliit na boses ay lalo lamang lumalakas sa pagtanggi. "Darl, I can't stand this anymore." Inis na ibinagsak ni Maylin ang kanyang tinidor sa pinggan. Gabi-gabi na lang silang umiiyak. Pinuputo nila ang tulog ko. "Can't you tell Yaya Susing to move them to the servants' quarters sa likod nagmumukhang bahay ng mga pulubi ang mansyong ito dahil sa ingay nila?" Mabilis na ibinaba ni Doña Corazon ang kanyang baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang nakatingin kay Maylin. "Manahimik ka, Maylin." Malamig at matalim na utos ng matandang babae. "Ang mga batang yan ang kasalukuyang mukha ng pamilya Alcantara sa media. Kung malalaman ng mga mamamahayag at ng mga investors na ipinagdatabuyan mo ang mga sanggol ng Lontok Tech, isipin mo kung anong mangyayari sa stock prices natin. You wanted to be the lady of this house, hindi ba? Now prove to me that you're not just a cheap distraction for my son." Namula ang mukha ni Maylin sa kahihiyan, ngunit hindi siya makasagot. Tumingin siya kay Dario upang humingi ng tulon, ngunit ang kanyang kasintahan ay nakatitig lamang sa kanyang plato. Ang mga mata ay may malalalim na maitim na bilog sa ilalim dahil sa kawalan ng tulog at matinding pag-aalala. "Dario?" Balaling ni Doña Corazon sa kanyang anak. "Kumusta ang update sa bagong software? The board members are asking for a demonstration before the BGC launch." Napasa po si Dario. Sa kanyang noo ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. "Mama, hindi ko mabuksan ang core database. Every time I try to bypass the security encryption, nagka-crash ang buong server. Nerissa used a custom logic gate na siya lang ang nakakaalam. Ang mga kliyente mula sa Singapore at Japan ay nagbabanta ng magkansela ng kanilang mga kontrata dahil sa mga bugs sa huling update." Ano napatayo si Doña Corazon sa kanyang upuan. "Ginawa mo ang lahat para makuha ang kumpanya at ngayon ay sasabihin mong hindi mo kayang patakbuhin ang software, hiring the best IT consultants in Manila. Gamitin mo ang pera ng kumpanya?" "Ginawa ko na, Mama," sigaw ni Dario sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. "Nabayaran ko na ang tatlong magkakaibang tech firms, pero pabalik-balik nilang sinasabi na ang buong system ay nakalock sa ilalim ng isang master key na nakatali sa biological data at personal code ni Nerissa. Kung pilitin nating i-overwrite ito, mag-iipod ang buong database at mabubura ang lahat ng pondo." Napahawak si Doña Corazon sa kanyang dibdib habang ang kanyang mukha ay namutla. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng matandang babae ang pang-ininig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang teknolohiyang inakala nilang madaling nakawin ay tila isang matalinong bitag na unti-unting pumipikit sa kanilang mga leeg. Samantala sa kanyang opisina sa Lontok Tech, dahan-dahang lumapit si Dario sa lumang mesa ni Nerissa. Ang silid ay napupuno ng alikabok at amoy ng mga natirang papel. Umupo siya sa swivel chair ng kanyang asawa at binuksan ang pangunahing computer terminal. Sa kulay itim na screen, ang cursor ay patuloy na kumukurap naghihintay ng command. Tinangka ni Dario na itype ang kanyang sariling pangalan bilang bagong administrator. Biglang nagbago ang kulay ng screen patungo sa isang maliwanag na pula. Isang solong linya ng teksto ang lumabas sa gitna ng monitor. "Access denied. Master key required. Property of Nerissa Lontok." Napatayo si Dario mula sa upuan. Ang kanyang hininga ay mabilis at puno ng matinding takot. Sa malamig at tahimik na silid, naramdaman niya ang tila presensya ng kanyang asawa, isang inang pinagkaitan at itinapon. Ngunit ang talino ay patuloy na nagbabanta mula sa shadows ng mismong kumpanyang kanilang pinagnakawan. Ang tahimik na silid sa bahay ni Yaya Susing ay napupuno ng malamig na bughaw na liwanag mula sa dalawang malaking monitor na pwesto sa mesa ni Anton. Sa kabila ng gabi, walang sinuman sa kanila ang nakaramdam ng antok. Si Nerissa na nakasuot ng simpleng itim na sweater ay nakaupo sa gitna. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa keyboard, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa matalas na pukus ng isang inhinyerong naghahanda para sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Miss Nerissa pumasok na,
ang itinanim kong proxy server sa main network ng Lontok Tech. Bulong ni Anton habang pinapanood ang mga berdeng linya ng code na mabilis na gumagalaw sa screen. Ngunit ang bagong IT team na kinuha ni Doña Corazon ay naglagay ng 3 patong ng firewall. Kapag nagkamali tayo ng kahit isang linya ng command, mag-aalarm ang system at matutunto nila ang lokasyon natin sa loob ng 3 minuto. Huminga ng malalim si Nerissa. Tinitigan niya ang itim na prompt na naghihintay ng master security key. Hindi nila alam, Anton. Mahinang sabi ni Nerissa, ang kanyang boses ay puno ng malamig na tiwala sa sarili. Ang buong pamunuan ng Lontok Tech ay itinayo ko sa pamamagitan ng pagmamahal sa aking pamilya. Nung nalaman kong nagdadalang tao ako sa 3 sanggol, gumawa ako ng isang lihim na pinto sa loob ng root directory, isang seguridad na hindi matatagpuan sa anumang manual. Inilapat ni Nerissa ang kanyang mga daliri sa keyboard. Mabilis at walang pag-aalinlangan siyang nag-type ng master passkey, ang mga initial ng pangalan na ibinigay niya sa kanyang 3 anak, kasama ang nakatagdang petsa ng kanilang kapanganakan. Angels 0912. Isang maikling segundo ng katahimikan ang naganap. Ang berdeng ilaw sa monitor ay biglang naging ginto. Access granted. Welcome back, Founder Nerissa Lontok. Napasinghap si Anton sa kanyang tabi. Napasok natin. Nasa loob na tayo ng main root server. Mabilis kumilos, Anton. Utos ni Nerissa, habang ang kanyang mga kamay ay mabilis na nagsisimulang mag-download ng mga encrypted audit logs. Kunin mo ang lahat ng transaction records sa nakalipas na 2 buwan. Habang pumapasok ang mga files sa kanilang encrypted drive, isang nakagugulat na katotohanan ang dahan-dahang lumabas sa screen. Nakita nila ang serya ng malalaking paglilipat ng pondo mula sa pangunahing treasury ng Lontok Tech patungo sa isang offshore dummy account sa Panama. At ang pangalan ng nagmamay-ari ng nasabing account ay walang iba, kundi si Maylin Sarmiento. Diyos ko! Bulong ni Ate Ramos na nakatayo sa likuran nila habang nagtatala sa kanyang notebook. Ito ay malinaw na kaso ng grand larceny at pagnanakaw sa kumpanya. Hindi lamang nila ninakaw ang teknolohiya mo, Nerissa. Ginagamit din nila si Maylin upang ubusin ang pera ng mga investors bago pa man bumagsak ang kumpanya. Biglang nagbago ang kulay ng pangalawang monitor. Isang pulang babala ang lumitaw. Another root session detected in Sector 4. Tracing IP address. Nalalaman na nila ka ba? Nasabi ni Anton. Sinusubukan nilang putulin ang koneksyon mula sa opisina. Huwag kang mag-alala, Anton. Hayaan mo silang subukan. Malamig na ngumiti si Nerissa. Mabilis ning itinanim ang isang lihim na logic bomb, isang kill switch program sa pinakapuso ng operating system na naka-schedule na mag-activate sa eksaktong oras ng grand launch sa BGC. Sa oras na pindutin ni Dario ang button para sa pormal na pagpapatakbo ng software sa BGC. Sabi ni Nerissa habang pinapanood ang huling porsyento ng download na umabot sa 100%. Ang buong system ay tuluyang mag-iipot at magdidilim. Tanging ang biometric data ko lamang ang makakapagbalik nito. Mabilis na tinagonal ni Anton ang flash drive at pinutol ang koneksyon sa eksaktong segundo bago pumasok ang counter-hack ng mga Alcantara. Bumalik ang katahimikan sa maliit na silid. Tumingin si Nerissa sa mga nakakalat na dokumento sa mesa, ang mga audit logs, ang DNA results ng kanyang mga anak at ang matibay na kaso ng pagnanakaw. Ate Ramos, Anton? Humarap si Nerissa sa kanyang mga kasama. Ang kanyang muka ay maliwanag sa ilalim ng ilaw. Mayroon na tayong lahat na kailangan natin. Handa na ang bitag para sa pamilya Alcantara. Ang malamig na hangin sa loob ng simbahan ng Quiapo ay napupuno ng amoy ng nasusunog na kandila at amoy ng lumang kahoy. Sa gitna ng mahahabang upuan sa gilid ng kapilya, nakaupo si Nerissa na nakabalot sa isang madilim na shawl. Ang kanyang mga kamay ay nakalapat sa kanyang kandungan, tahimik na nagdarasal sa harap ng imahe, habang humihingi ng lakas para sa darating na bagyo. Dahan-dahang umupo si Yaya Susing sa kanyang tabi. Ang matandang babae ay may dalang isang simpleng bag ng pamimili, ngunit ang kanyang mukha ay halatang puyat at puno ng matinding kaba. Nerissa, anak?
Mahinang bulong ni Yaya Susing pilit na iniiwasan ng tingin ng mga taong nagdarasal sa paligid. Wala na tayong maraming oras. Narinig ko si Maylin kanina habang nakikipag-usap sa isang travel agency sa kanyang silid. Tumingin si Nerissa kay Yaya Susing. Ang kanyang puso ay biglang kumaba ng mabilis. Ano sinabi niya, Yaya? Inilabas ni Yaya Susing ang isang nakatuping papel mula sa kanyang bag, isang kopya ng itinerary ng flight na nakuha niya mula sa basurahan ng opisina ni Doña Corazon. Araw ng BGC launch sa eksaktong hating gabi pagkatapos ng kaganapan. Paliwanag ni Yaya Susing habang nanginginig ang kanyang boses, isang pribadong eroplano ang nakatakdang lumipad patungong Switzerland. Doon nila balak ipasok ang 3 sanggol sa isang lihim na ampunan sa ilalim ng mga peking pangalan. Gusto ni Doña Corazon na tuluyan silang mailayo sa iyo upang kahit kailan ay hindi mo na sila mahanap. Napatakip ng bibig si Nerissa. Ang hangin sa kanyang dibdib ay tila nawala. Ang pakiramdam na mawawalan siya ng mga anak magpakailanman ay mas masakit pa kaysa sa anumang physical na sugat sa kanyang katawan. Hindi... Bulong ni Nerissa ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, note ang kanyang mga ngipin ay nagangalit sa galit. Hindi ko hahayaang ilayo nila ang mga anak ko. Hindi na ulit. Inilabas ni Yaya Susing ang isang maliit na panyo na nakatupi ng maayos at inabot ito kay Nerissa. Inilagay ko ito sa tapat ng pulso ng mga bata kanina bago ako lumabas. May amoy pa ito ng kanilang baby powder. Inilapit ni Nerissa ang panyo sa kanyang mukha. Ang banayad na amoy ng kanyang mga sanggol ay tila isang electrical na boltahe na sumaksak sa kanyang puso. Niyakap niya ang panyo ng mahigpit, tahimik, na lumuluha, habang ipinapangako sa sarili na walang sinumang makakapaghiwalay sa kanila muli. Lumapit si Ate Ramos at si Anton mula sa likurang bahagi ng kapilya. Sinuri ng abogada ang itinerary na dala ni Yaya Susing. Ito ay malinaw na kaso ng child trafficking at abduction. Sabi ni Ate Ramos, ang kanyang boses ay matatag. Dahil sa ebidensyang ito, maaari na tayong humingi ng direktang saklolo sa PNP Women and Children Protection Desk upang makiisa sa atin sa gabi ng launch sa BGC. Hindi lang natin babawiin ang kumpanya. Aaristuhin natin sila bago pa man makalapit ang mga bata sa paliparan. Ngunit kailangan nating mag-ingat, singit ni Anton habang nakatingin sa labas ng pintuan ng simbahan. May napansin akong isang itim na kotse na pabalik-balik sa paligid ng plaza simula pa kanina. Tila may nagmamamaman sa mga kilos natin. Mabilis na itinago ni Ate Ramos ang mga papeles sa kanyang bag. Umalis na tayo rito sa gilid ng kapilya. Yaya Susing, bumalik ka na sa mansyon para hindi sila maghinala. Kami na ang bahala sa legal na hakbang. Habang naglalakad sila patungo sa gilid ng daan, ang telepono ni Ate Ramos ay biglang tumunog sa loob ng kanyang bag. Sinagot niya ito ng walang pangalan sa screen. Ate Ramos, isang matigas at banta na boses ng lalaki ang narinig sa kabilang linya. Kung mahal mo pa ang career mo at ang kaligtasan ng pamilya mo, bitawan mo ang kaso ng babaeng yan. Hindi mo kilala kung sino ang binabangga mo sa pamilya Alcantara. Hindi kumurap si Ate Ramos. Sabihin mo sa mga employer mo, magkita na lang kami sa BGC. Siguraduhin nilang marami silang dalang abogado. Pinutol ang abogada ang tawag at humarap kay Nerissa na nakatayo sa ilalim ng lilim ng simbahan, hawak ang panyo ng kanyang mga anak. Nakataya na ang lahat, Nerissa, sabi ni Ate Ramos. Wala nang mundong, pwedeng atrasan. Tumingin si Nerissa sa langit ng Quiapo, kung saan ang mga kalapati ay malayang lumilipad. Wala ako sa mundong ito para umatras. Ati, narito ako para manalo. Ang matataas na gusali sa paligid ng Lontok Tech Headquarters ay nagpapakita ng kanilang mga malalaking salamin sa ilalim ng hapon na araw ng Maynila. Sa kabilang kalye, nakatayo si Nerissa sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno na kasuot ng simpleng itim na jacket, malapad na sombrero, at madilim na salamin sa mata. Tinitigan niya ang pangalan ng kumpanya sa tuktok ng gusali. Ang pangalang itinayo niya mula sa wala na ngayon ay napapalamutian ng bagong logo ng Alcantara Group. Hindi siya pumunta doon upang magreklamo o gumawa ng ingay. Pumunta siya upang tingnan ang mismong lugar na naging saksi sa kanyang mga pangarap bago niya ito tuluyang bawiin sa pamamagitan ng bagyo ng hustisya. Habang nakatayo roon, bumukas ang malaking salamin na pinto ng lobby.
Lumabas si Dario, nakasuot ng hindi maayos na suit. Ang kanyang buhok ay magulo at may hawak na makapal na folder ng mga ulat ng system errors. Ang kanyang mukha ay halatang puyat, pagod at puno ng matinding stress. Dahil sa mga nagrereklamong kliyente, dahil sa kanyang pagmamadali at pagtingin sa kanyang telpo, no hindi napansin ni Dario ang mga hakbang patungo sa gilid ng kalye. Sa kanyang mabilis na paglalakad, nabangga niya si Nerissa na nakatayo sa may gilid ng pedestrian crossing. Bumagsak ang mga papeles ni Dario sa basang semento habang ang madilim na salamin sa mata ni Nerissa ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang ilong. Nagkatinginan silang dalawa. Sa loob ng 2 segundong katahimikan ang buong mundo sa paligid nila ay tila huminto sa pag-ikot. Tinitigan ni Dario ang mga mata ng babaeng, nasa kanyang tapat ang mga matang dating puno ng pagmamahal at pagpapasakop na ngayon ay napapalitan ng isang malamig matatag at walang takot na awtoridad. Namutla ang mukha ni Dario, ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang hininga ay huminto sa kanyang lalamunan. Nerissa? Nautal na bulong ni Dario, ang kanyang boses ay puno ng matinding takot na tila nakakita ng isang multo sa kalagitnaan ng liwanag ng araw. Ikaw ba yan? Paano ka? Hindi kumurap si Nerissa. Lumapit siya ng isang maliit na hakbang kay Dario, iniyuko ang kanyang ulo ng kaunti at bumulong sa isang malamig na tinig na tumagos sa pinakakatagong takot ng kanyang asawa. Magkita tayo sa BGC, Dario. Bago pa man makagalaw o makapansalita si Dario upang tawagin ang mga security guard sa lobby, isang kulay asul na kotse. Ang mabilis na huminto sa gilid ng kalye, mabilis na binuksan ni Anton ang pinto mula sa loob. Sumakay si Nerissa at sa isang mabilis na pag-ikot ng gulong ang sasakyan, ay mabilis na humarurot at nawala sa gitna ng siksikang trapiko ng Maynila. Naiwang nakatayo si Dario sa gilid ng kalsada, nanginginig ang buong katawan habang nakatitig sa nawawalang sasakyan. Yumuko siya upang pulutin ang kanyang mga papeles, ngunit ang kanyang mga daliri ay nakakita ng isang maliit na plastik na bagay sa sahig, ang lumang ID card ni Nerissa sa Lontok Tech na may orihinal na logo at kanyang pangalan bilang founder. Mabilis na nilabas ni Dario ang kanyang kilpon o at tinawagan si Doña Corazon. Ang kanyang boses ay halos mag-hysterical sa takot. Mama! Nakita ko siya! Sigaw ni Dario habang tumatakbo pabalik sa lobby ng gusali. Buhay si Nerissa! Nakatayo siya sa labas ng opisina kanina. Nagsalita siya sa akin, Mama. Sinabi niya magkakita kami sa BGC. Mula sa kabilang linya ang malamig at nairitang boses ni Doña Corazon ay umalingaw-ngaw. Dario, pull yourself together. Nagmumukha kang tanga sa harap ng mga empleyado mo. Masyado ka lang puyat at paranoid dahil sa mga problema sa software. Nerissa is broken. Wala siyang pera. Wala siyang kakampi. Paano siya pupunta sa BGC? Huwag kang magpaapekto sa multo ng sarili mong takot. Pero Mama, hawak ko ang ID niya. Ipasok mo ang sarili mo sa opisina at ayusin mo ang presentation para bukas. Galit na putol ni Doña Corazon bago pinatay ang tawag. Tinitigan ni Dario ang ID card sa kanyang palad. Sa kabila ng mga salita ng kanyang ina, alam niya sa kanyang puso na ang babaeng nakatayo sa kanyang tapat kanina ay hindi na ang mahina at kamtsiyang Nerissa na pwedeng apak-apakan. Ang babaeng yon ay bumalik upang bawiin ang lahat. Sa loob ng pribadong opisina ni Ate Ramos sa Ortigas ang liwanag ng gabi, ay nagmumula sa 2 malalaking lamp na nakapatong sa mesa na puno ng mga legal na dokumento. Sa gitna ng silid, nakatayo ang isang pangkat ng mga taong pinagbuklod ng iisang layunin ang ipaglaban ang katarungan para kay Nerissa at sa kanyang 3 anak. Inilapag ni Ate Ramos ang isang opisyal na papel na may pulang selyo ng korte sa tapat ni Nerissa. Nakuha na natin ang Emergency Temporary Protection Order at Warrant of Arrest mula kay Judge Morales, sabi ni Ate Ramos. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay at tiwala sa sarili. Dahil sa matibay na DNA results sa mga na-decrypt na audio recordings ng pananakot at sa napatunayang wad na pirma ibinigay ng korte ang buong legal na kapangyarihan upang bawiin ang mga bata
at hulihin sina Dario at Doña Corazon. Nakatayo sa tabi ng abogada si Captain Santos, ang pinuno ng PNP, Women and Children Protection Desk. Formal siyang nakatango kay Nerissa. Nakadeploy na ang aming mga undercover officers sa paligid ng hotel sa BGC, paliwanag ng kapitan. Ang aming pangkat ay hihintay sa holding suite sa ikalimang palapag kung saan itatago ni na Maylin ang mga bata bago ang balak nilang paglipad patungong Switzerland. Walang makakalabas ng venue nang hindi namin nalalaman. Kasabay nito, pumasok si Anton sa silid, kasama ang 3 lumang senior engineers ng Lontok Tech, mga taong dating nakasama ni Nerissa sa pagtatag ng unang prototype ng software. Inilapag ng mga inhinyero ang 2 external hard drive sa mesa. Miss Nerissa, sabi ng pinakamatandang inhinyero habang hawak ang kamay ni Nerissa ng may matinding respeto. Tinalikuran namin ang mga bagong kontratang inalok ni Dario. Walang sinuman sa amin ang papayag na ang talento mo ay nakawin ng mga taong walang alam sa tunay na paghihirap. Ang mga hard drive na ito ay naglalaman ng lahat ng aming testimonya para sa korte. Napatingin si Nerissa sa bawat taong nakatayo sa kanyang palad. Ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa at walang laban noong gabi na itinapon siya sa kalsada ay tuluyang napalitan ng isang malaking pader ng suporta at pagmamahal. Sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng mansyon ng mga Alcantara, ang gabi ay pinalalamig ng matinding kahambugan. Isang formal na legal na notice mula sa korte ang inihatid ng isang court sheriff sa pinto ng mansyon. Kinuha ito ni Doña Corazon ngunit bago pa man matapos ng sheriff ang kanyang pananalita marahas, na pinunit ng matandang babae ang papel sa kalahati. A subpoena? Malamig na natawa si Doña Corazon habang nakatitig sa punit na papel. Isang pirasong papel mula sa isang maliit na korte para pigilan ng Alcantara Group Dario. Sabihin mo sa mga abogado natin na tapalan ng pera ang sinumang nagpadala nito. Walang sinuman ang makakapigil sa tagumpay natin bukas sa BGC? Tumingin si Dario sa kanyang ina, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa nakaraang pagkakatagpo kay Nerissa sa labas ng opisina. Mama, paano kung seryoso sila? Paano kung talagang pumunta si Nerissa sa BGC? Kung pumunta man siya. Lumapit si Doña Corazon sa tsimenea at itinapon ang mga punit na papel sa nagliliyab na apoy, pinapanood itong dahan-dahang maging abo. Ipapaaresto ko siya para sa panggugulo. Tomorrow night will be our greatest victory, Dario. At walang sinumang babaeng mula sa wala ang makakasira niyon. Habang ang mga papel ay natutupok sa apoy sa mansyon ng mga Alcantara, sa ligtas na bahay naman, ay maingat na inilalagay ni Nerissa ang maliit na panyo ng kanyang mga anak sa loob ng kanyang jacket pocket. Tumingin si Nerissa sa salamin. Ang kanyang mga mata ay maliwanag. Ang kanyang tindig ay tapat at matatag. Ang pundasyon ng hustisya ay nailatag na. Ang gabi ng pagtutuos ay nakatakda na para bukas. Ang Grand Ballroom ng 5 bituing hotel sa Bonifacio Global City ay napupuno ng kumikislap na liwanag mula sa malalaking kristal na chandelier sa kisame. Ang buong silid ay napalilibutan ng mga kilalang foreign investors, malalaking tao sa politika, at mga mamamahayag mula sa iba't ibang network ng telebisyon. Ang amoy ng mamahaling alak at mga bulaklak ay gumagalaw sa hangin, nagbibigay ng isang marangyang kapaligiran para sa itinuturing na pinakamalaking kaganapan sa mundo ng teknolohi sa Maynila. Sa gitna ng bulwagan si Maylin ay naglalakad ng may labis na pagmamayabang, nakasuot ng isang napakahabang pulang gown na may mga nakatitig na diamante. Hawak niya ang isang baso ng champagne habang nakikipag-usap sa mga matataas na bisita. Welcome to the new era of Lontok Tech, masayang sabi ni Maylin sa mga mamamahayag habang nakangiti sa harap ng mga camera. We've made massive improvements sa ating software malayo sa lumang pamamahala. Tonight, you will see the future of AI technology under my leadership. Sa tabi ng pangunahing entablado, nakatayo si Doña Corazon na nakasuot ng gintong terno. Ang kanyang muka ay puno ng matagumpay na ngiti. Ngunit sa tabi niya si Dario ay hindi mapakali. Pabalik-balik ang kanyang tingin sa bawat pinto ng bulwagan paulit-ulit na umiinom ng alak upang pawiin ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Mama, sigurado ka bang mahigpit ang security sa pinto? Bulong ni Dario sa kanyang ina. Pakiramdam ko may nakatingin sa atin simula pa kanina.
Manahimik ka at mumiti sa mga kamera, Dario. Mahinang galit na utos ni Doña Corazon. Ito ang gabi ng ating tagumpay. Huwag mong ipahiya ang pamilya natin dahil lang sa paranoia mo. Samantala sa ikalimang palapag ng hotel sa loob ng holding suite, si Yaya Susing ay nakatayo sa tabi ng 3 mobile cribs kung saan natutulog ang 3 sanggol. Sa labas ng pinto ng kwarto, 2 undercover officers mula sa PNP Women and Children Protection Desk na nakadamik bilang hotel staff ang maingat na nagbabantay, naghihintay lamang ng huling signal mula sa ibaba. Sa loob ng main AV control room ng hotel, si Anton, na nakasuot ng cloned press badge, ay dahan-dahang pumasok at pinalitan ang technician ng hotel nang walang nakakapansin. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type sa main console, pinalitan ang video feed ng presentation ni Dario at ikinonekta ito sa encrypted server ni Nerissa. Sa likurang bahagi ng ballroom, pumasok si Ate Ramos kasama si Captain Santos, kapwa nakasuot ng pormal na damit upang makahalo sa mga bisita. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa entablado. Umakyat si Dario sa gitna ng entablado habang ang malakas na palakpakan ng mga bisita ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Inayos niya ang mikropono sa kanyang tapat, sinusubukang itago ang pang-inginig ng kanyang boses. Magandang gabi sa inyong lahat! Panimula ni Dario habang nakatitig sa mga kamera ng media. Ngayong gabi, buong pagmamalaki kong ipinapakilala ang pinakabagong flagship system ng Alcantara Group, isang teknolohi yang magpapabago sa kinabukasan ng ating bansa. Itinaas ni Dario ang kanyang kamay patungo sa malaking digital screen sa likod ng entablado, handa nang pindutin ang master button sa kanyang tablet upang simulan ang live demonstration. At ngayon, sa pamamagitan ng pindot na ito, pormal ko nang ipinapairal ang ating bagong software. Bago pa man maidikit ni Dario ang kanyang daliri sa screen ng tablet, ang lahat ng maliwanag na chandelier at ilaw sa buong ballroom ay biglang naglaho. Ang buong bulwagan ay tuluyang nabalot ng isang malalim at nakatatakot na kadiliman. Ang matinding kadiliman sa loob ng Grand Ballroom ay nagdulot ng malakas na bulong-bulungan mula sa mga dayuhang investors at bisita. Si Dario na nakatayo sa gitna ng entablado ay pilit na pinipindot ang screen ng kanyang tablet. Ngunit ang aparato ay tuliyang namatay at walang anumang tugon. Anong nangyayari sa ilaw? Sigaw ni Doña Corazon. Mula sa unahan ng kanyang boses ay puno ng galit at kaba. Security, ayusin niyo ito ngayon din. Biglang bumukas ang isang solong maliwanag na spotlight sa dulo ng pinto ng bulwagan. Sa ilalim ng liwanag, dahan-dahang pumasok si Nerissa. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na tailored suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali sa likod at ang kanyang tindig ay tapat matatag at puno ng makapangyarihang dignidad. Ang bawat hakbang ng kanyang sapato sa karpet ng bulwagan ay umalingaw sa gitna ng biglang tumahimik na kapaligiran. Kasabay ng kanyang paglalakad, ang dambuhalang digital screen sa likod ng entablado ay biglang nabuhay sa ilalim ng kontrol ni Anton. Hindi ang bagong software ng Alcantara Group ang lumabas sa screen, kundi ang malinaw na video recording mula sa ospital na rinig at nakita ng buong bulwagan si Doña Corazon habang nagbabanta na patayin ang kuryente ng mga incubator ng mga sanggol kung hindi pipirma si Nerissa sa waiver. Sumunod dito ang mga malinaw na audio file ng pag-uusap ni Dario at Maylin ukol sa pagpalsipika ng pirma at ang paglilipat ng milyon-milyong pondo patungo sa dummy account sa Panama. Napasinghap ang buong audience. Ang mga camera ng media ay mabilis na nagliwanag sa sunod-sunod na flash. Kinukunan ang bawat anggulo ng nakagugulat na kaganapan. Diyos ko, totoo ba ito? Bulong ng isang malaking investor mula sa Japan, sabay tayong tumalikod mula sa talahanayan. This is criminal fraud! Patayin niyo ang screen na yan? Hysteria na sigaw ni Maylin habang tumatakbo patungo sa gilid ng entablado. Pilit na hinahawi ang mga wires. Lies! Lahat ng yan ay gawa-gawa lang ng babaeng yan! Pumasok si Ate Ramos at si Captain Santos sa entablado, kasama ang 6 na unipormadong pulis. Inilabas ng kapitan ang opisyal na warrant of arrest at iniharap ito sa mukha ni Doña Corazon. Doña Corazon Alcantara Dario Alcantara at Maylin Sarmiento. Malamig na pahayag ni Captain Santos sa pamamagitan ng pormal na boses.
Inaaresto namin kayo sa ilalim ng batas para sa mga kasong falsification of public documents, corporate fraud, child endangerment at unlawful coercion. Namutla si Doña Corazon ang kanyang gintong terno, ay tila nawala ng ningning habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa galit at kahihiyan. "Huwag niyo akong hahawakan. I am Doña Corazon Alcantara. Kilala niyo ba kung sino ako?" Lumapit si Nerissa sa gitna ng entablado. Pinalagpasan ang nanginginig na si Dario na nakatutok lamang ang tingin sa sahig sa matinding kahihiyan. Kinuha ni Nerissa ang mikropono mula sa mesa. Tinitigan niya si Dario ng dahan-dahan ang kanyang mga mata ay walang kahit munting bakas ng galit, tanging malamig na paghatol at kawalan ng pakialam. "Tapos na ang laro ninyo, Dario," sabi ni Nerissa sa pamamagitan ng mikropo no ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan at sa mga live broadcast ng media. "Ninakaw niyo ang kumpanya, tinangka ninyong ilayo ang mga anak ko. Ngunit kailanman ay hindi ninyo mananakaw ang aking pag-iisip at ang pagmamahal ko bilang isang ina." Inilabas ni Nerissa ang kanyang telpon at pinindot ang isang pulang button sa screen. Sa eksaktong segundong, iyon ang buong network infrastructure ng Alcantara Group sa buong bansa ay tuluyang nag-iipod at namatay. Ang master patent at lahat ng copyrights ng Lontok Tech ay opisyal at ganap na nagbalik sa kanyang pangalan. Sinubukan ni Maylin na tumakbo patungo sa likod na pinto ng bulwagan upang tumakas. Ngunit 2 female police officers ang mabilis na humarang sa kanya at inilagay ang malamig na bakal ng handcuffs sa kanyang mga pulso. Dumagundong ang kanyang mga sigaw ng pagmamakaawa habang kinakaladkad siya palabas. Inakay ng mga pulis si Dario at si Doña Corazon palabas ng entablado. Sa harap ng daan-daang kamera ng media at sa paningin ng buong bansa, ang pamilya Alcantara ay lumabas na nakayuko ang mga ulo-dugo, ang dignidad at nakakulong sa sarili nilang kasakiman. Nakatayo si Nerissa sa gitna ng entablado sa ilalim ng liwanag. Humarap siya kay Ate Ramos at kay Anton na kapwa nakang-iti ng may matinding pagmamalaki sa kanya. "Nagawa natin, Miss Nerissa," bulong ni Anton. Ngumiti si Nerissa ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito ay luha ng ganap na kalayaan. "Puntahan na natin ang mga anak ko." Ang pintuan ng elevator patungo sa ika-5 palapag ng hotel ay dahan-dahang bumukas. Kasama si Ate Ramos at si Captain Santos. Mabilis ang mga hakbang ni Nerissa patungo sa dulo ng pasilyo kung saan matatagpuan ang holding suite. Ang kanyang puso ay kumakaba ng napakasabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pananabik na matagal nang naghihintay sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto ng kwarto. Naroon si Yaya Susing nakatayo sa tabi ng 3 mobile cribs. Nang makita ng matanda si Nerissa, na nakatayo sa pinto ang mga luha ng kagalakan ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga pisngi. "Ligtas sila, Nerissa," bulong ni Yaya Susing habang itinuturo ang mga bata. "Iningatan ko sila para sa'yo." Mabilis na lumapit si Nerissa sa mga crib. Sa unang pagkakataon, simula noong gabi ng kanyang operasyon sa ospital, wala ng mga guward, yang humaharang wala ng malamig na salamin ng incubator, at wala ng mga banta ng pamilya Alcantara. Dahan-dahan niyang inangat ang isa sa kanyang mga sanggol at iniyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Isinunod niya ang 2 pa sa tulong ni Yaya Susing. Naramdaman ni Nerissa ang banayad na hininga ng kanyang mga anak, ang malambot na balat ng kanilang mga pisngi at ang amoy ng baby powder na matagal niyang pinang-arap na maamoy araw-araw. Bumagsak ang kanyang mga luha sa maliliit na damit ng mga bata. Ang mga luhang ito ay hindi na luha ng pighati o kawalan ng pag-asa, kundi luha ng isang inang sa wakas ay buo na muli ang mundo. "Nandito na si Mama!" bulong ni Nerissa sa mga tenga ng kanyang mga anak habang hinahalikan ang kanilang mga maliliit na no. "Hindi na muling maiiwan ang mga anghel ko, pang-ako." Pagkalipas ng 1 buwan, sa harap ng gusali ng Lontok Tech, ang malaking logo ng Alcantara Group ay tuluyan ng tinanggal at pinalitan ng isang bagong signboard na may gintong kulay at 2 malalaking pakpak ng anghel. Sa loob ng auditorium, nakatayo si Nerissa sa harap ng daan-daang empleyado mamamahayag at mga bagong investors.
Nakasuot siya ng isang malinis na puting dress, ang kanyang muka ay maliwanag at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong pag-asa. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Anton bilang bagong Chief Operating Officer at si Ati Ramos bilang pangunahing legal counsel ng kumpanya. Ang kumpanya niyong ito ay hindi natatawaging Lontok Tech o Alcantara Group. Pahayag ni Nerissa sa pamamagitan ng formal na boses na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Mula ngayong araw ang ating pangalan ay opisyal ng Three Angels Tech. Ang kumpanyang ito ay hindi lamang binuo sa pamamagitan ng code at teknolohiya. Ito ay binuo sa pamamagitan ng pagmamahal ng isang ina at ang paninindigan para sa katarungan ng mga walang laban. Nagpalakpakan ang lahat ng tao sa bulwagan, nagbibigay ng mataas na pagkilala sa babaeng bumangon mula sa pinakamadilim na dulo ng bighati. Kagabi, sa kanyang bagong bahay, sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City, nakaupo si Nerissa sa tabi ng bintana habang pinapanood ang kanyang 3 anak na natutulog ng mahimbing sa kanilang malaking crib. Nakaupo sa tabi niya si Yaya Susing nagtitimpla ng mainit na tsaa. Inilabas ni Nerissa ang isang lumang sulat mula kay Dario na ipinadala nito mula sa pambansang bilangguan, isang sulat ng pagmamakaawa at pagsisisi. Tinitigan ni Nerissa ang sulat sa loob ng ilang segundo. Wala na siyang naramdamang galit, wala na rin siyang naramdamang pagnanais na maghigante. Dahan-dahan niyang inilapit ang dulo ng sulat sa liwanag ng isang maliit na kandila sa mesa. Pinanood niyang matupok ang papel at maging itim na abo na dahan-dahang tinangay ng hangin sa labas ng bintana. Ang nakaraan ay tuluyan ng naging abo. At sa ibabaw ng mga abong yon, ang kanyang bagong bukas kasama ang kanyang 3 anghel ay buo na at nagniningning sa ilalim ng liwanag ng umaga. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang kalangitan sa ibabaw ng maliwanag na hardin sa bahay ni Nerissa sa Quezon City ay napupuno ng maliliit na kulay rosas at bughaw na mga lubo. Sa gitna ng berdeng damuhan, ang 3 maliliit na bata inaalagaan at malulusog ay masayang naghahabulan at gumagapang sa ilalim ng init ng araw. Ang kanilang maliliit na tawa ay umalingaw-ngaw sa buong paligid tila isang napakagandang musika na pumatay sa lahat ng natitirang sakit ng nakaraan. Si Yaya Susing ay nakaupo sa isang wooden bench na kangiting nakatitig sa mga bata habang may hawak na maliit na plato ng mga biskwit. Sa kabilang dako ng hardin, nakikipag-usap si Anton kay Ati Ramos ukol sa mga bagong proyektong pangkawang gawa ng Three Angels Tech para sa mga kapuspalad na solong ina sa Maynila. Lumabas si Nerissa mula sa beranda, nakasuot ng simpleng floral na damit at may hawak na tray ng mga inumin. Ang kanyang mukha ay pinalalamig ng isang banayad na ngiti, isang niting. Wala nang kahit munting bakas ng takot, bighati o galit. Sa balita nitong nakaraang buwan, pormal nang ibinaba ng korte ang huling hatol para sa pamilya Alcantara. Si Doña Corazon at si Dario ay nahatulan ng mahabang taon ng pagkabilanggo para sa mga kasong corporate fraud, falsification of documents at child endangerment. Si Maylin naman ay nahatulan din ng pagkabilango dahil sa napatunayang pagnanakaw ng pondo patungo sa Panama. Ang marangyang mansyon sa Forbes Park ay naisang laat na benta sa pampublikong subasta upang bayaran ang mga utang at pinsala sa mga investors. Ang pangalang Alcantara na dating itinuturing na napakataas ay tuluyang naging simbolo ng pagnanakaw at kahihiyan sa buong bansa. Inilagay ni Nerissa ang tray sa mesa at umupo sa tabi ni Yaya Susing. Lumapit ang isa sa kanyang mga sanggol at dahan-dahang sumandal sa kanyang kandungan. "Nerissa, anak," mahinang tanong ni Yaya Susing habang tinititigan ang batang ina. "Naiisip mo pa ba sila sa kulungan?" Huminga ng malalim si Nerissa at hinaplos ang malambot na buhok ng kanyang anak. "Naisip ko sila nung una, Yaya," sagot ni Nerissa sa pamamagitan ng isang banayad at payapang boses. "Ngunit nare-realize ko na ang galit ay isang mabigat na bagahe na pumipigil sa ating mga kamay na yumakap sa ating mga pinagpapala. Hindi ko sila pinyatawad dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran. Pinyatawad ko sila sa aking puso upang magkaroon ng ganap na yapaan ng aking kaluluwa. Ang batas at ang karma na ang bahala sa kanila."
Lumapit si Ate Ramos at Anton sa kanilang kinaroroonan. Miss Nerissa? Sabi ni Ate Ramos habang itinataas ang kanyang baso ng juice bilang tagay. Para sa unang kaarawan ng mga anghel at para sa isang inang hindi kailanman yumukod sa kasamaan. Para sa bagong simula. Nakangiting dugtong ni Anton. Inangat ni Nerissa ang kanyang baso at tumingin sa kanyang 3 anak na ngayon ay masayang naglalaro sa kanyang paanan. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw ng Maynila, naramdaman niya ang ganap na paghilom ng kanyang puso. Ang bawat luhang pumatak sa nakaraan ay naging pataba sa lupa kung saan sumibol ang kanyang pinakamagandang bukas.